Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ito ang inyong F. Santos featuring Munting Kalaman. At ang topic po na ating i-share sa araw nito ay tungkol sa ODEC. Ano po ba yung ODEC? ODEC stand for Observation, Description, Identification, and Control. Ano po ba ang halaga ng ODEC? Ano po ang pakinabang kung matututunan natin ang ODEC? Now, sa pagpapatuloy po ng ating topic sa araw na ito, ang ODEC. At the conclusion of the topic, participants will be able to know the different terminologies in ODEC, appreciate the techniques in observation to portrait parley by describing a person, observe and describe scope of control of people, object, places, and events, achieve the identification and control processes, and last, discuss the basic purpose of control. So yan po yung ating mga matututunan kung ating pong matatapos ang topic tungkol sa ODEC. Lalo na po yung portrait parley. No? Mamaya po ay madadaanan natin yan at kaano po kaimportansya ang lahat ng nabanggit o nabasa sa itaas. But again, disclaimer lang po. Muli, ako po ay hindi isang trainer, hindi rin po isang trainer, hindi rin po isang teacher. Pinapractice ko lang po ang aking passion sa pagtuturo. At the same time, ang aking pong advocacy ay maibahagi, mai-share sa aking mga kapatid sa security industry yung aking pong mga na-acquired ding mga trainings and seminars about po sa security. Now, in order to acquire and develop these skills in ODIC-POP, mamaya po ipaliliwanag ko bakit ODIC-POP. One has to learn and understand its basics principles through seeing, describing, and identifying that require an intelligent use of the senses of perception or the five senses of perception. No, gagamitin po natin yung ating five senses, no, para ma-acquire natin yung skills dito po sa ODIC-POP. Now, paano ba yung observation? Basta na lang ba titingnan, mag-o-observe ba, magmamasid? Observation is the complete and accurate awareness of an individual of his surroundings through the use of his senses. So maliwanag po yun, no? Complete and accurate awareness. Sa bawat individual po na ating nakikita sa ating paligid, na diyan gagamitin nga natin yung ating five senses, no? Malayo pa lang yung tao, ni-screen na natin, pino-profiling na natin from head to toe, yung kanyang kasuotan, yung kanyang katawan, meron bang dalang baril, meron bang dalang armas, aligaga ba siya bago papalapit sa atin, normal ba siya, okay lang ba, something like that. Yan po ay mga part ng pag-observe. At gaya ng inyong nababasa, kailangan yan complete at accurate, no? Yung awareness, yung ating kamalayan sa ating paligid, sa lahat ng tao, sa ating mga nasasakupan. Kasama na po diyan yung mga empleyado na namamasukan doon sa ating kumpanya na tinatanuran or pinagdudutihan. Hindi lamang po yung mga tao, pati po yung mga sasakyan, yung mga dinideliver, kasama po yan na ating minomonitor. Intelligent. Not because you know everything, but because you question everything you think that you know. Now, may mga uri po ng observation. Number one po, yung tinatawag na objective observation is the activity which takes place when one observes a person, place, or thing. Itong klase po ng objective observation, ang kanya pong pinagmamasidan o minomonitor ay yung mga tao, lugar, or mga bagay sa kanyang dinudutihan, sa kanyang pinagtatrabahuhan. Halimbawa, merong isang suspicious person or suspicious thing, no? Mga iniwan na gamit o isang taong paikot-ikot at palinga-linga at na parang hindi mapakali, aligaga. Yan po ang mga bagay na dapat nating
sanayin ang ating sarili para po maging aware tayo. Kapag nakita natin mga ganung bagay, mag-iisip tayo kagad. Mukhang hindi ko gusto yung kilos ng taong ito. Mukhang hindi gagawa ng maganda. O di tawag natin kagad sa pulis or sa barangay. Yung kanina pa tong box na to, 3 oras na pa, wala pang iniwan na. So mga suspicious na ano po yan. O bag or maleta. Huwag po nating hahawakan. Itawag po natin sa pulis, lalo na po sa mga bomb disposal unit. At sila po ang may kakayahan para yan ay i-check. And maging yung pong mga supervisors, no? Nag-o-observe din po sila sa mga activities ng kanilang mga empleyado sa kanilang opisina. At isa po sa ginagamit nila ay yung CCTV, no, o yung closed circuit television. Yan po nakikita nila yung operation ng kanilang o activity ng kanilang mga empleyado. Maging yung mga visitors kung may nasa office na kanilang may monitor. Ano pa po ba yung mga ibang klase pa ng observation? Yung mga tinatawag na maritos. Marites. Iwasan po natin, no? Refrain from engaging in an unnecessary conversation. Lalo na kung ang pinag-uusapan natin yung kasama natin o ibang tao. Yan po hindi healthy sa ating trabaho. No? Iwasan po natin yan, mga kasikyo. At ang totoo, nagiging distractive po yan para tayo makapag-focus, makapag-concentrate sa ating po mga trabaho. Now, yung number 2, yung tinatawag na subjective observation, is the ability of one to direct the fact that he is being observed. No? Ang tinitingnan po rito, yung fact, yung katotohanan, kung saan nag-iimbestiga siya, nagsusuri, at inaalam niya yung katotohanan doon sa kanyang mga naobserbahang bagay, sa kanyang paligid, sa kanyang hanap buhay. Isang halimbawa po dyan, yung nakikita ninyo sa inyong mga cellphone monitor, no? Ano po yung ginagawa ng kasikyo natin dyan, no? Habang naka-duty, siya po ay gumagamit ng kanyang cellphone. Yan po bawal na bawal po sa ating mga security na tayo po ay nagse-cellphone habang tayo po ay nasa performance ng ating duty. At ulitin po, ng yung lingkod, yan po ay distractive sapagkat nawawala po yung ating focus doon sa mga dapat nating ino-observe, sa mga dapat nating binabantayan. At ang pinaka-worst po dyan, tayo masalisihan, napakalaki pong problema yan. Yan nga po, yung subjective observation, inaalam yung facts, yung katotohanan. Halimbawa, may nangyari nga sa inyong duty na dahil sa inyong kapabayaan, may losses. Yan po ang isa sa ibig sabihin ng subjective observation. At ang isang mahigpit pong pinagbabawal yung sleeping while on duty, no? Yung SOP. Ano po yung SOP? Sleeping on post. Ayan, nahuli ka ni OIC. Aha, andyan ka pala ha. Part pa rin po ng subjective observation. So, ulit po, huwag natin gagawin yan kasi po, maaari tayo mapahamak at nako-compromise po yung ating mga kliyente, yung mga tao roon, at yung property na pwede pong mag-cause ng losses, pilferage, at siyempre, risky po para sa atin. So, baka mamaya, gawan tayo ng hindi maganda ng mga taong kapagsamantala, kawawa din po ating pamilya. Kaya mahalin po natin ang ating agency, ang ating kliyente, ang ating duty. Sa paraan gawin po natin ang tama. Gawin natin ang maganda, ang mabuti, at marapat. At ang isa po na nagagamit natin sa pagmamonitor, pag-observe, ay yung CCTV or yung closed circuit television. Pero nagiging effective lang po ang CCTV kapag mayroon pong nagmamonitor o nagbabantay na chinecheck ang bawat anggulo kung saan nakatutok yung camera. Take note lang po, no, yung pong CCTV may be subject to copyright. Kaya dapat alam po natin yung mga batas ukol dyan. Kaya hindi po natin yan dapat basta ipinopost, hindi dapat sinishare, at hindi po yan inilalabas. Ang tanging pwede lang po para yan magamit ay mayroong tinatawag na court order. So, part po ng ating 5 senses, no, yung ating eyes, no, can be seeing, ano pwede natin makita, yung object, no, yung shape, yung size, yung color. Then, ang ating ears, siyempre, pandinig, no, anong sound, tunog,
boses o ingay. Ating ilong, pangamoy, no? Yung fragrance or odor. Then yung ating skin, no? Pandama, no? Yung softness, no? Yung lambot, yung coldness, nalalamig o hot, no? Mainit, hardness o matigas bang bagay. Then yung ating tongue, panglasa, no? Anong flavor, matamis ba, maasim, mapait. No? Yan po yung ating object of perception ng ating organ o yung ating five senses. Then yung ating sight, no? Sight, the observation of a physical object through the sense of sight does not usually involve a detailed analysis of the shape and color of the object. No? Sometimes kasi namamalikmata tayo, no? Or color blinds. Yan po ang ibig sabihin dyan. Kaya pag magdi-describe tayo, sisiguruhin po natin yung ating hearing. This is the most objective sense in recognizing and reporting sound. The observer automatically compares the sound to a whole series of memories of sounds he has heard and he attempts to coordinate them mentally. No? Yung ating mga naririnig, yung nasasagap na abot ng ating pandinig, na ikukumpara natin yan sa ating, o nai-install yan sa ating mga memory. Ano ba yung ating narinig? Ating napakinggan. Yan po ay napakalaking bagay na dapat matalas ang ating pandinig sa ating kapaligiran. Kahit tayo nakapikit o nasa loob tayong opisina, may ginagawa, naglalagbook, o ano man yung ating ginagawa, dapat yung pandinig natin sabi nga 360 degree, naka-open wide yan. Alam natin kapag may sumisigaw, humihingi ng tulong. Halimbawa, may natrap sa elevator. O kumakatok yan, sumisigaw yung iba. Kung kahit na gumagamit pa sila ng intercom, natural na reaksyon yun ng tao. O baka may nadulas, may natumba sa comfort room, sa toilet, no? Napadaan tayo. Ang tao, ano yan, mannerism yan. Sisigaw yan, sisigaw, tigil ng tulong. O may na baldog. Narinig natin, may kumalampag. Kaya dapat yung ating pandinig, wag natin i-ignorin. Tandaan natin kapag tayo nagrurubi, nagpapatrol, may narinig tayo, verify natin. Yung ating touch, no? Pandama. Touch is unassisted by visual perception. The sense of touch is frequently deceptive. Yung deceptive po, ibig sabihin, halimbawa, sinasalat natin, hindi naman natin nakikita. Nasalat natin, pero sa isip natin, ganito o ganyan. Pero, hindi pala yun. No? Nakakuha ba ninyo? Ibig sabihin, kahit nasalat mo na, kasi nga, hindi natin nakikita. Sinasalat lang natin. Ang pagkakasalat mo, ano bang example? O yun, sinasalat mo. Parang sa isip mo, ano to 1911 na caliber 45. So, yun na sa isip mo kasi pagkasalat mo, hindi mo nga nakikita. Pero nung ma-recover, ano pala, 9mm na 1911. Yun, something like that. Kaya hindi rin tayo dapat basta umaasa doon sa nasalat lang natin at di pa natin nakikita. Kaya i-describe lang natin. Parang ano to parang caliber 45. Kaya nung ma-recover, very understandable yon kasi magkahugis yun, magka-shape. No? So, yun po yun, yung deceptive. Kahit nakapa mo na, yun na sa isip mo, nung ma-recover o makita, parang katulad lang, no? Pero hindi siya mismo yung nasa isip mo. Now, yung ating smell. Smell, the olfactory sense is an unreliable medium. It is possible to experience sensation of smell without the presence of odor, no? So, minsan yung ating pangamoy, unreliable, no? Kasi, depende po sa ano ng tao yan Meron pong mahina ang pangamoy, naamoy niya yung isang bagay, pero sa iba, hindi. Meron naman sa iba, amoy na amoy niya. No? Now, yung taste. It is also an unreliable medium of perception. Taste is individual and the object sensation of taste is easily replaced by the observer's conception of the taste which the experience. Ganun din po yun yung sa pangamoy at panlasa. Kanya-kanya po kasi tayo ng panlasa, no? Sabi nga, taste is individual and the objective sensation of taste is easily replaced by the observer's conception of the taste, which is the experience. No? So, depende pa rin po sa ating karanasan, yung mga bagay na ating natitikman,
At kanya-kanya nga po kasi yan ng panlasa. Pwedeng sa iba matabang, sa iba naman maalat na. Ganun po yun, something like that. Kaya minsan nagtataka kayo, sa'yo na laalatan ka na, pero yung kasama mo, nagpapatis pa. Iba-iba po kasi talaga ang tao ng panlasa, pati ng pangamoy. Nako, inabot na po tayo ng oras. Hindi na po kaya ng inyong lingkod na ipagpatuloy. Abangan nyo na lang po yung part 2 ng ating ODEC. Gusto ko lang po samantalahin yung pagkakataon para magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana po paki-like, share, and subscribe. And follow na rin po my YouTube channel, pati na po ang aking Facebook channel. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon po. This is F. Santos po, featuring Munting Kalaman. Mabuhay po tayong lahat. Ingat po tayong palagi. Bye-bye! Si Kuya FU, ating kasangga. Siya'y astig kasama, solid na barkada. Sa payo at gabay, siya'y maaalala sa pananampalataya. Ituturo niya yung tama sa mga kagwardya natin. Siya ang ating kakampi, sa problema ay nakikinig, laging nasa tabi. Siya ang kuya na laging nakaalalay. Buo ang malasakit, buong buhay nag-aalay. Sa serbisyo ay maaasahan, sa kaganapan hindi niya kinukonsinti ang mga katamaran. Magpakumbaba lang tayo na may sipag at tiyaga. Masusulit din yung pagod at meron mapapala. Si Ka-F Santos, ang tunay mo na kaibigan. Siya ang tropa ng 5'9", nakahiligan. Pagtulong sa kapwa, tao sa puso. Sumusunod sa aral ng Diyos at mga turo. Sumusunod sa aral ng Diyos at mga turo. Sa pakisama ay marunong magdala.